Sa umagang iyon, mababa pa ang pagkakabiti ng ambon sa ibabaw ng mga buro ng Batangas. Ang tilaok ng mga tandang ay nag-uunahan mula sa malayo, tila ginigising ang munting barangay na dahan-dahang iminumulat ang mga mata mula sa mahabang pagkakatulog. Ang barangay Matimyas ay palaging payapa sa bawat pagsikat ng araw. Basa ang lupa sa hamog, malamig ang hangin, at ang amoy ng bagong tabas na damo ay humahalimuyak mula sa kulungan ng baka ni Mang Renato sa dulo ng mabatong daan. Nakatayo na roon si Renato mula pa madaling araw. Nakataas ang kanyang shorts hanggang tuhod, may hawak na pala ang kaliwang kamay, at nagdadala ng timba ng pagkain ang kanan. Ang lalaking may edad na 43 ay kilala sa pagiging palakaibigan sa lahat. Palagi niyang binabati ang sinumang dumaan sa harap ng kanyang bahay. Ang kanyang malapad na ngiti at mainit na boses ay nagpaparamdam ng kaligtasan sa mga taong malapit sa kanya. Walang sinuman ang nakakaalam, sa likod ng panatag na mukhang iyon, dahan-dahang tumutubo ang isang bagay na madilim. Ang kanyang asawa, si Aling Elisa, ay abala sa kusina, inihahanda ang gatas na kinatas kaninang umaga. Ang dalawa nilang anak, sina Lara at Rafael, ay nakaupo pa sa sala habang naghihintay ng pandesal na may palaman. Ang tunog ng maliit na radyo mula sa sulok ng bahay na nagpapatugtog ng mga lumang awitin ay nagdaragdag sa payapang kapaligiran na karaniwan sa probinsya. Walang anumang palatandaan na ang pamilyang ito ay nagtatago ng anumang lihim. Ang bahay na may pader na yari sa hollow blocks ay tila simbolo ng isang simpleng pamilyang masaya. Bandang 6:00 ng umaga, dumaan si Mang Carding na may dalang asarol sa kanyang balikat. Kumaway siya habang nakangiti. "Magandang umaga, Nato," sabi niya. "Magandang umaga rin po, Mang Carding," sagot ni Renato na may masayang tono. "Ang iyong mga baka ay lalong tumataba, mas lalong mabenta." "Salamat sa Diyos," sagot niya. "Ang biyaya, basta't pinasasalamatan, ay tiyak na sasapat." Ang kasabihang iyon ay madalas na naaalala ng mga residente. Marami ang kumikilala kay Renato bilang isang huwaran. Magaan ang kanyang kamay, mahilig tumulong sa bayanihan, at hindi kailanman tumatanggi kapag hinihilingan na tulungan ang isang kapitbahay. Ilang beses siyang sumama sa pag-aayos ng daan ng barangay nang hindi hinihiling. Maging noong nagkasakit ang anak ni Mang Carding at nangailangan ng pondo para sa ospital, lihim na nag-ipit si Renato ng isang sobre sa ilalim ng unan ng pasyente. Isang lalaking tila taos puso, o ganoon man lang ang nakikita ng mga tao. Subalit, sa mga nakalipas na panahon, may mga maliliit na bagay na nagsimulang magbago. Madalas makitang nag-iisip ng malalim si Renato sa kulungan pagsapit ng takip silim. Minsan, nakatitig siya sa kanluran, sa kakahuyan ng kawayan na naghihiwalay sa barangay at sa lawa ng Taal. Ang kanyang tingin ay blanko, tila may dinadalang pasanin na hindi maibahagi. Minsan tinanong siya ni Elisa ng malumanay, ngunit palaging pareho ang sagot ng kanyang asawa. "Pagod lang, Liz. Dumarami ang trabaho." Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kasamang ngumiti. Pagsapit ng gabi, nagsimulang maging maalinsangan ang hangin sa Batangas. Ang hangin mula sa kabundukan ay bumaba, dala ang amoy ng basang lupa. Tulog na sina Lara at Rafael. Isa-isang isinara ni Elisa ang mga bintana. Mula sa kusina, narinig ang tunog ng motorsiklong pinaandar. Lumabas siya sa beranda at nakita ang kanyang asawa na suot ang itim na leather jacket. "Aalis ka na naman, mahal?" tanong niya ng marahan. Maikling sagot ni Renato. "Maghahatid ng karne sa suki sa Maynila. Kailangan makarating bukas ng umaga." Pinaandar niya ang motor, kumaway sandali at nawala sa madilim na daan na walang ilaw. Ang tunog ng kanyang motor ay dahan-dahang naglaho, tanging ang huni ng mga kuliglig mula sa bukid ang natira. Matagal na nakatayo si Elisa sa beranda. Ang langit sa gabi ay walang buwan, tanging mga bituing malamlam ang kumikislap sa malayo. Hindi niya alam kung bakit, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib, tila isang kutob na ayaw niyang paniwalaan. Kinaumagahan, umuwi si Renato bago magbukang liwayway. Ang kanyang damit ay may amoy na malansa, parang dugo, ngunit kalmado siyang tingnan. Nagdala siya ng isang kahon ng gatas na tsokolate para sa mga bata. Sabi niya, regalo mula sa isang customer. Umiti si Elisa kahit nabalisa ang kanyang puso. Hindi siya naglakas loob na magtanong pa. Si Renato ay hindi tipo ng taong mahilig magsalita tungkol sa kanyang trabaho.
Ang alam lang niya, tuwing umaalis ang kanyang asawa sa gabi, palaging nag-iiba ang tingin ng kanyang mga mata. Malamig na parang isang taong may itinatago sa buong mundo. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng tulad ng dati. Nagpapakain si Renato ng mga baka, naglilinis ng kulungan at tumutulong sa mga kapitbahay sa pag-aayos ng bakod. Ngunit si Benji, isang binatilyong 20 taong gulang na nakatira, hindi kalayuan, ay nagsimulang makapansin ng isang bagay na kakaiba. Dati siyang madalas tumulong kay Renato sa kulungan mula pagkabata, ngunit kamakailan ay bihira na siyang yayain. Tuwing dumarating siya sa hapon, ang pinto sa likod ng kulungan ay laging sarado. Kapag tinanong, magaan lang ang sagot ni Renato, para hindi makapasok ang mga lamok, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi na pareho. Isang hapon, nanghiram si Benji ng itak sa bahay ni Renato. Habang naglalakad sa tabi ng kulungan, narinig niya ang tunog ng metal na nagkikiskisan. Biglang huminto ang tunog nang lumapit ang kanyang mga hakbang. Lumingon siya, ngunit nakita lamang ang isang malaking itim na trapal na nakatakip sa likurang bahagi ng kulungan. Kumabog ang kanyang puso, ngunit pinigilan niya ang sarili. Baka gamit lang sa trabaho, naisip niya. Ngunit sa sumunod na gabi, narinig na naman ang tunog na iyon. Sa pagkakataong ito, mas mahina, na sinundan ng tunog na parang isang sigaw ng hayop, o marahil ay hindi hayop. Nagising si Benji at hindi na nakatulog hanggang umaga. Sa labas, kumapal ang hamog na bumabalot sa bukirin, at mula sa direksyon ng kulungan ni Mang Renato, may marahang naririnig. Tila may isang taong bumubulong sa gitna ng dilim. At mula sa gabing iyon, ang kapayapaan ng barangay Matimyas ay nagsimulang magkabitak-bitak nang hindi namamalayan ng sinuman. Isang lihim ang dahan-dahang pumipintig sa likod ng iungal ng mga baka at amoy ng basang lupa, naghihintay ng tamang oras upang lumitaw. Ang umaga sa Matimyas ay laging parang isang buhay na pintura. Ang sinag ng araw ay tumatama sa dulo ng mga dahon ng saging na basa pa sa hamog. Mula sa malayo, ang tunog ng kalembang ng baka ay marahang umaalingaw-ngaw tuwing bubuksan ni Mang Renato ang pinto ng kulungan. Sa bakuran ng kanyang bahay, si Aling Elisa ay nagsasampay ng mga damit, habang ang dalawa nilang anak ay naglalaro ng bolang plastik at nagtatawanan. Walang nakakaalam na sa likod ng init na iyon ay dahan-dahang tumutubo ang isang lihim na hindi kailanman matutubos. Nagtitiwala ang mga taga-barangay kay Renato. Paano ba naman, tuwing may usapin sa barangay, lagi siyang nauunang dumating. Sumasali siya sa mga pulong sa barangay hall, tumutulong sa bayanihan sa pag-aayos ng irigasyon, at nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga residente at ng mga opisyal ng munisipyo. Tinatawag siyang nilalaking hindi kailanman tumatanggi sa trabaho. Para sa kanila, si Renato ang perpektong imahe, isang mapagmahal na asawa, isang responsableng ama, at isang maaasahang kapitbahay. Isang umaga, tinitigan ni Mang Carding si Renato na abala sa kulungan habang nakangiti. Ala ikaw, Nato, kung magtrabaho ay walang kapaguran, sabi niya sa tipikal na batang inyong punto. Mahinang tumawa si Renato. Ang trabaho, basta't taos puso, Mang Carding. Ang biyaya ay hindi kailangang habulin, kusa itong darating. Ang pangungusap na iyon ay tila matalino, nagbibigay ng kapanatagan sa sinumang makarinig. Ngunit hindi malaman kung bakit, sa tuwing binibigkas niya ito, ang kanyang mga mata ay laging may bahid ng lungkot. Pagsapit ng tanghali, nagsimulang uminit ang panahon. Umupo si Renato sa isang bangkong kahoy sa harap ng kulungan, humihigop ng kapeng barako na gawa ng kanyang asawa. Tinitingnan niya ang bukirin na naninilaw, pinakikinggan ang sigawan ng mga bata mula sa malayo. Para sa sinumang dumaan, ang tanawin ay tila perpekto. Ngunit para kay Renato, mayroong isang kahungkagan na mahirap ipaliwanag. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang mga salita ng isang taong nakilala niya ilang buwan na ang nakalipas sa isang livestock auction sa Padre Garcia, isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana na nagpakilala bilang si Sonny Lazaro. Dumating si Sonny sa kanyang isang itim na van na may malabong plaka. Nag-alok siya ng isang partnership para mag-supply ng sariwang karne ng baka sa malalaking restaurant sa Metro Manila. Sa simula, tumanggi si Renato. Wala siyang sapat na baka para ibenta. Ngunit malumanay magsalita si Sonny at nangako ng malaking bayad. Sinabi rin niya na ang kailangan ay hindi lamang karne, kundi ilang partikular na bahagi para sa ipananaliksik. Ang salitang ipananaliksik ay naging kapanipaniwala.
Hindi naghinala si Renato, lalo na nang bigyan siya ni Sonny ng paunang bayad na sapat para mabayaran ang utang sa pagkain ng mga hayop. Mula sa araw na iyon, nagbago ang kanyang buhay. Ang mga order ay dumarating linggo-linggo, minsan sa gabi, minsan bago mag-umaga. Kailangan lang niyang ihanda ang hinihiling na karne at hintayin ang pagdating ng van. Lahat ay maayos, walang problema. Ngunit isang gabi, nang buksan niya ang isa sa mga kahon na ibinalik mula Maynila, may nakita siyang bagay na nagpanginig sa kanyang buong katawan, isang bagay na hindi na niya matatawag na karne ng baka. Mula ng gabing iyon, hindi na naging mahimbing ang tulog ni Renato. Subalit sa mata ng mga residente, nanatili siyang isang mabuting tao. Nang mamatayan ng baka si Aling Sarmi, dahil sa sakit, si Renato ang tumulong sa paglilibing nito sa gilid ng bukid. Kapag may kasalan, nag-aabot siya ng karne ng hindi hinihiling. Maging ang kapitan ng barangay, si Kapitan Sumarno, ay madalas siyang purihin sa harap ng mga residente. Kung lahat ng residente ay tulad ni Renato, uunlad ang barangay na ito. Ang pahayag na iyon ay sinundan ng palakpakan at mahinang tawanan. Ngumiti si Renato at yumuko ng bahagya, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, mayroong kirot na sumisikip. Alam niya na ang lahat ng papuring iyon ay tila isang pabigat na dumadagan sa bawat hakbang niya. Nang hapong iyon, habang ang araw ay nagsimulang lumubog sa likod ng bundok makulot, naglakad si Renato patungo sa sapa sa likod ng bahay dala ang isang timba. Hinugasan niya ang mga gamit sa pagkatay na nagsisimula ng kalawangin. Marahang dumaloy ang tubig, nagdadala ng kulay rosas na bahid sa gitna ng bula ng sabon. Sa kabilang pampang ng sapa, nakita ni Benji ang tanawin mula sa malayo. Gusto sana niyang bumati, ngunit napahinto ang kanyang mga hakbang. Mayroong isang bagay sa mukha ni Renato na nag-aalinlangan sa kanya. Ang blangkong tingin na iyon ay nagparamdam na mas malamig ang hapon kaysa sa karaniwan. Sa gabi, natagpuan ni Elisa ang kanyang asawa na nakaupo sa harap ng bahay nang hindi nagsisindi ng ilaw. Ang kanyang mukha ay putla sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. "Mahal, bakit ka nakatulala?" tanong ni Elisa ng marahan. Umiling lang si Renato. "Iniisip ko lang ang mga bakang ibenta bukas." Simpleng sagot, ngunit mabigat ang kanyang boses. Tinitigan siya ni Elisa ng matagal. Kilala niya ang kanyang asawa ng higit kaninuman. At nang gabing iyon, sinasabi ng kanyang puso na may nagbago. Ngunit tulad ng karamihan sa mga asawa sa probinsya, pinili niyang manahimik. Manahimik dahil sa pag-ibig, at manahimik dahil sa takot na mawala ang kapayapaan ng kanilang tahanan. Ilang araw ang lumipas, isang maliit na balita ang kumalat. May isang residente mula sa kabilang baryo ang nawala ng alagang hayop ng walang bakas. Pinag-usapan ito sa mga tindahan ng kape, ngunit walang nagturo ng sinuman. Narinig ito ni Renato, ngunit mumiti lamang siya ng walang emosyon. Sa loob ng kanyang puso, mayroong alon ng pagkakasala na kanyang itinatago ng mahigpit. Alam niya na sa sandaling magkwento siya, lahat ng kanyang binuo ay guguho. Sa gabing iyon, mula sa malayo, muling nakita ni Benji ang itim na van na huminto sa harap ng bahay ni Renato. Patay ang mga ilaw nito, tanging ang tunog ng makina ang marahang umuugong. Dalawang lalaki ang bumaba, nagbubuhat ng malaking kahon papasok sa kulungan. Pinigil ni Benji ang kanyang hininga sa likod ng isang puno ng saging. Hindi niya alam kung ano ang laman ng kahon, ngunit masama ang kanyang kutob. Ipinangako niya sa kanyang sarili na aalamin niya. Ang barangay Matimyas na dating payapa ay nagsimulang magtago ng isang bagay sa kanyang katahimikan. Tulad ng hamog sa umaga na dahan-dahang bumabalot sa burol, ang lihim ay tahimik na lumalaki sa likod ng mainit na ngiti ng isang magbabakang labis na pinagkakatiwalaan. Ang gabi sa Matimyas ay laging dumarating ng dahan-dahan. Ang hangin mula sa mga burol ay bumababa, dala ang maalinsangang simoy at ang huni ng mga kuliglig mula sa palayan. Ang mga ilaw sa mga bahay ay isa-isang namamatay, nag-iiwan ng malamlam na liwanag sa mga beranda. Tanging ang kulungan ng baka ni Mang Renato ang nananatiling may ilaw. Mula sa siwang ng mga tabla, nakikita ang anino ng kanyang katawan na marahang gumagalaw, na tila may sinusuri. Si Benji ay nakatayo sa di kalayuan. Nagtatago siya sa likod ng isang kumpol ng saging sa gilid ng daan. Ilang gabi na niyang pinagmamasdan ang kulungan na iyon. Ang pag-uusisa sa kanyang dibdib ay lumalago na parang baga na hindi namamatay.
Naaalala pa niya ang unang gabi na nakita niya ang itim na van na dumating ng walang ingay. Simula noon, may nagbago kay Renato. Ang lalaking dati mahilig tumawa ay mas madalas ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay blanko, tila hindi na nakikita ang parehong mundo. Ang orasan sa cellphone ni Benji ay nagpapakita ng 11 ng gabi. Dahan-dahan siyang humikab, ngunit nawala ang antok nang makarinig ng kakaibang tunog mula sa kulungan. Tunog na parang metal na kinikiskis. Sinundan ito ng mabigat na tunog ng isang bagay na hinihila sa sahig. Pinigil niya ang kanyang hininga. Mula sa loob ng kulungan, narinig din ang ungol ng mga baka na hindi mapakali. May isang bagay na nagpapabalisa sa mga hayop ng gabing iyon. Pagkatapos ay may isa pang tunog na lumitaw, mahina, halos parang bulong ng isang tao. Lumapit si Benji, maingat ang bawat hakbang, takot na makatapak ng sanga. Nang makarating siya malapit sa bakod na kahoy, huminto ang tunog. Katahimikan, tanging ang tunog ng sarili niyang hininga ang naririnig. Sinubukan niyang sumilip sa siwang ng tabla ng kulungan. Sa malamlam na liwanag ng bumbilya, nakita niya ang likod ni Mang Renato na nakayuko sa harap ng isang maliit na mesang bakal. Mabilis ang kilos ng kanyang mga kamay, ngunit mula sa ganoong kalayo, hindi makita ni Benji kung ano ang ginagawa nito. Nakita lamang niya ang dugong tumutulo sa sahig, nag-iiwan ng madilim na mansa sa basang semento. Dahan-dahang umatras si Benji, malakas ang kabog ng kanyang puso. Ngunit ilang hakbang pa lang, may tunog ng sasakyan na narinig mula sa kanluran. Isang itim na van na walang plaka ang huminto sa harap ng bahay ni Renato. Patay ang mga ilaw, ngunit nakita ang anino ng 2 tao na bumaba, dala ang isang kahon na gawa sa metal. Binuksan ni Renato ang pinto ng kulungan at sumenyas na pumasok sila. Walang sinuman sa kanila ang nagsalita ng malakas, lahat ay tila maayos na nakaayos. Muling nagtago si Benji sa likod ng puno ng saging. Mabigat ang hangin, humahabol ang kanyang hininga. Nakita niya sa siwang ng mga dahon kung paano nila isinara ang pinto ng kulungan. Pagkatapos ay humina ang ilaw sa loob. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng isang mabigat na bagay na inilipat at ang tunog ng metal na nagkikiskisan, na sinundan ng isang maikling sigaw. Ang sigaw na iyon ay hindi parang boses ng baka, masyadong makatao, masyadong totoo. Nanginginig ang katawan ni Benji. Tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi makagawa ng ingay. Nakapikit ang mga mata, ngunit ang tunog ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik sa katahimikan ang kulungan. Alam ni Benji na kailangan niyang umalis bago mailumabas. Dahan-dahan siyang tumakbo sa dilim patungo sa kanyang bahay. Hinampas ng hangin ng gabi ang kanyang mukha, ngunit hindi siya huminto hanggang sa makarating sa bakuran. Sa beranda, matagal siyang nakatayo, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Benji. Nakaupo siya sa isang upuang kawayan habang nakatitig sa kanyang cellphone. Gusto niyang i-record ang nakita, ngunit wala siyang ebidensya. Kung magkukwento siya ng walang patunay, baka isipin ng mga tao na naninira lang siya ng isang taong iginagalang. Ngunit kung mananahimik siya, ang takot ay patuloy na magmumulto sa kanya. Nagsulat siya ng maikling tala sa isang maliit na kwaderno. Itim na van dumating 11. Tunog ng sigaw, kahon na metal. Kinaumagahan, tila normal ang lahat sa barangay. Dahan-dahang sumikat ang araw sa ibabaw ng palayan. Ang mga bata ay naglalakad papuntang eskwela. Ang mga ina ay nagsasampay ng damit. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang nangyari kagabi. Tanging si Benji ang naglalakad na may maputlang mukha, ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Sa barangay hall, nakita niya si Mang Carding na nakaupo at umiinom ng tsaa. Mukha kang maputla, Benji. Bakit? Tanong ni Mang Carding. Wala po, Mang Carding, mabilis niyang sagot. Kulang kayata sa tulog, pagpapatuloy ni Mang Carding habang nakangiti. Tumango lang si Benji. Hindi niya alam kung paano sasagot. Kinaumagahan, dumating si Renato sa barangay hall na may dalang donasyong semento para sa paggawa ng kalsada. Pumalakpak ang lahat ng residente, pinupuri ang kanyang kabutihan. Sinabi pa ni Mang Carding, kung lahat ng residente ay tulad ni Renato, magiging maunlad ang buhay sa barangay na ito. Si Benji, na nakaupo sa sulok, ay tahimik lang na nakatingin. Sa kanyang mga mata, ang taong pinupuri ay hindi na pareho.
Nakikita niya ang isang itim na anino sa likod ng isang ngiting masyadong kalmado. Muling dumating ang gabi. Umihip ang hangin mula sa direksyon ng lawa, dala ang amoy ng putik at nabubulok na damo. Nakaupo si Benji sa kanyang silid, nakatingin sa bintana. Determinado siyang dalhin ang kanyang cellphone ngayong gabi at i-record ang lahat ng mangyayari sa kulungan. Hindi niya alam kung ano ang matutuklasan, ngunit sinasabi ng kanyang puso, ang katotohanan ay dapat makita ng sariling mga mata. Samantala, sa kanyang bahay, nakaupo si Renato sa sala ng mag-isa. Patay na ang mga ilaw, tanging ang natitirang liwanag mula sa kalan sa kusina ang nagbibigay ng ningas. Nakatingin siya sa pinto ng kulungan na nakikita mula sa bintana. Alam niyang mayroon doon na hindi dapat itago. Ipinikit niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay, huminga ng malalim. Kaunti na lang, mahinang bulong niya. Pagkatapos nito, tapos na lahat. Ngunit walang talagang natatapos para sa isang taong nagkasala. Sa labas ng bahay, dinala ng hangin ang mahinang tunog mula sa kulungan, tulad ng isang daing na hindi kailanman tuluyang nawawala. At sa di kalayuan, handa na si Benji, kasama ang kanyang kamera. Hindi na mamalayan na ang gabing iyon ay magbabago sa buhay ng lahat sa barangay Matimyas magpakailanman. Mula pa hapon ay umuulan na. Ang langit sa ibabaw ng barangay Matimyas ay kulay abo. Paminsan-minsan ay kumikidlat sa malayo na nagpapamukhang mga higanteng nakayuko sa mga anino ng puno sa tabi ng lawa. Ang hangin ng gabing iyon ay maalinsangan at mabigat, dala ang amoy ng basang lupa na maihalong dumi ng baka. Sa loob ng kanyang maliit na bahay, nakaupo si Benji sa tabi ng bintana na maihawak na cellphone. Hinihintay niya ang parehong tunog tulad ng nakaraang gabi. Ang orasan ay nagpapakita ng 11 ng gabi. Nang marinig ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa kanluran, ang mga ilaw nito ay madilim. Halos hindi makita mula sa malayo. Ngunit alam ni Benji na iyon ang parehong sasakyan. Itim na walang plaka. Dahan-dahang gumalaw pagkatapos ay huminto sa harap ng bahay ni Mang Renato. Agad niyang binuksan ang kamera ng cellphone, ibinaba ang liwanag ng screen upang hindi mapansin. Mula sa likod ng bintana, nakita ni Benji ang dalawang lalaki na lumabas mula sa van. Nakasuot sila ng madilim na jacket at guwantes. Lumitaw si Renato mula sa likurang pinto, nakayuko. Tense ang kanyang mukha. Dahan-dahan silang nag-usap na tila takot marinig ng sinuman. Hindi naintindihan ni Benji ang kanilang mga salita, ngunit malinaw niyang nakita ng buksan ni Renato ang pinto ng kulungan at sumenyas na pumasok sila. Dahan-dahang inangat ang malaking metal na kahon at nawala sa loob. Kinagat ni Benji ang kanyang labi, pinigil ang hininga. Dahan-dahang umirit ang bisagra ng pinto ng kulungan. Pagkatapos nito, tanging ang tunog ng ulan na tumutulo sa bubong ang narinig. Nakatitig siya sa screen ng cellphone, nag-record ng ilang minuto hanggang sa humina ang ilaw sa loob ng kulungan. Pagkatapos ay narinig ang isang mabigat na tunog. Parang metal na nagkikiskisan sa sahig. Sinundan ng isang tunog ng pag-click na parang isang pinto na nagbubukas mula sa ilalim. Pinalaki ni Benji ang zoom ng kamera. Mula sa siwang ng tabla, nakita niya ang sahig ng kulungan na bahagyang gumalaw. Ang liwanag mula sa loob ng kulungan ay tumama sa ilalim ng lupa. Nakita niya si Renato na yumuko at bumaba sa isang makitid na hagdanan sa ilalim ng sahig. Tanging ang liwanag ng flashlight ang mabilis na kumislap. Pagkatapos, bumalik ang lahat sa dilim. Lalong lumakas ang ulan. Hinipan ng hangin ang mga dahon ng saging sa likod ng bahay ni Benji hanggang sa marahang magkiskisan. Gusto niyang lumapit, ngunit nanginginig ang kanyang mga binti. Ngunit ang takot ay hindi sapat upang pigilan ang kanyang pag-usisa. Kinuha niya ang kanyang jacket, tinakpan ang ulo ng hood, at mabilis na naglakad sa gitna ng ulan patungo sa kulungan ni Renato. Bawat hakbang ay nagpapalagkit sa lupa sa kanyang tsinelas, ngunit nagpatuloy siya. Mula sa ilang metrong layo, lumuhod siya sa likod ng isang puno ng langka. Narinig niya ang mahinang tunog mula sa loob ng kulungan, parang tunog ng mga instrumentong pang-opera na nagkikiskisan, na sinundan ng mabigat na buntong hininga ng isang taong nagtatrabaho ng husto. Sa gitna ng ulan, narinig din niya ang tunog ng isang maliit na makina na umuugong, parang isang ref o generator. Ang tunog ay nagmumula sa ilalim ng lupa.
Pinigil ni Benji ang hininga, itinaas ang cellphone, sinubukang mag-record muli. Ngunit biglang may isang asong kalye na tumahol ng malakas mula sa bahay ni Mang Carding. Ang kanyang tahol ay mahaba at tumago sa gabi. Sa isang iglap, isa sa mga lalaki sa loob ng kulungan ay lumabas, may dalang flashlight at nag-ilaw sa paligid. Mabilis na gumalaw ang puting liwanag, sinuri ang bakuran, pagkatapos ay huminto mismo sa harap ng puno kung saan nagtatago si Benji. Mabilis na yumuko si Benji, ang kanyang katawan ay nakadikit sa basang lupa. Pinigil niya ang hininga, mabilis ang tibok ng puso. Dumaan ang liwanag ng flashlight ilang pulgada lamang mula sa kanyang mukha bago lumayo. Naghintay siya ng ilang segundo na parang walang katapusan. Nang sigurado na siyang ligtas, dahan-dahan siyang gumapang paatras at tumakbo pa uwi nang hindi na lumingon. Pagdating sa bahay, isinara niya ang pinto ng mahigpit, sumandal sa dingding. Malakas ang panginginig ng kanyang katawan. Hinihingal siya. Sa kanyang kamay, ang cellphone ay nagre-record pa rin. Maingat niyang pinanood ang video. Malabo at madilim ang imahe, ngunit sapat upang makita ang kilos ng tatlong tao sa loob ng kulungan at ang liwanag mula sa sahig na nagbukas. Ito ay tunay na mayroong isang bagay sa ilalim ng lupa. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Kinaumagahan, sinubukan ni Benji na kumilos ng normal. Tinulungan niya ang kanyang ama na mag-igib ng tubig at magpakain ng manok, ngunit hindi mapakali ang kanyang isip. Nang dumaan siya sa harap ng bahay ni Renato, nakita niya ang lalaki na nakaupo sa isang upuang kawayan habang umiinom ng kape. Ang kanyang mukha ay kalmado, may maliit pang ngiti. Magandang umaga, Benji, bati ni Renato. Magandang umaga, Kuya Nato, mabilis na sagot ni Benji. Sinubukan niyang tumingin, ngunit ang tingin ni Renato ay nagpapahina sa kanyang loob. Ang tingin na iyon ay matalim, malamig, parang mata ng isang taong alam na pinagmamasdan siya. Kinaumagahan, narinig muli ang tahol ng aso mula sa direksyon ng lawa. Nagdatingan ang mga residente dahil sa pag-uusisa. Isang aso na pag-aari ni Mang Carding ang tumatahol sa gilid ng lawa ng Taal. Kinakalkal nito ang isang bagay na nakabalot sa malaking itim na plastik na naipit sa pagitan ng mga bato. Isang masangsang na amoy ang lumabas nang sinubukan ng isa sa mga residente na hilahin ang balutan. Napatili sila, tinakpan ang kanilang ilong, at tinawag ang kapitan. Sumama si Benji sa panonood mula sa malayo. Nanigas ang kanyang katawan. Sa loob ng plastik, nakita ang mga piraso ng karne na may bahid ng dugo na nabubulok na. Sinabi ng ilang residente na ito ay tira ng baka, ngunit alam ni Benji na hindi. Masyadong maliit ang sukat, iba ang kulay. Tumingin siya sa agos ng lawa na nagdadala ng iba pang maliliit na piraso, pagkatapos ay lumingon sa bahay ni Renato. Ang bahay ay tahimik, sarado ang pinto, na tila walang alam. Ngunit mula sa tsimenya ng kusina, isang manipis na usok ang umaakyat sa langit. Naramdaman ni Benji na tumayo ang kanyang mga balahibo. Sigurado siyang anumang natagpuan sa lawa ay may kaugnayan sa lihim sa ilalim ng kulungan. At ngayong gabi, isinumpa niya na hahanapin ang katotohanan. Ang umaga sa Matimyas ay tila normal pa rin. Dahan-dahang sumikat ang araw sa likod ng bundok makulot, tumilaok ang mga manok, at nagtakbuhan ang mga bata papunta sa eskwela. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng kapayapaan, may isang bagay na kumikilos. Matapos matuklasan ang misteryosong balutan sa lawa, nagsimulang mag-usap ang mga residente na maihalong kaba. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na mag-akusa. Sa isang maliit na barangay tulad nito, mas malakas ang tiwala kaysa hinala. Si Benji ay hindi mapakali mula pa umaga. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang cellphone. Ang video na kanyang ni-record ay naroon pa rin. Sa tuwing pinapanood niya ito, ang takot ay maihalong pagkakasala. Alam niyang hindi ordinaryo ang kanyang nakita. Ngunit kanino siya magsasabi? Kung direkta siyang pupunta sa pulisya, maaaring malaman ni Renato at malagay sa panganib ang kanyang pamilya. Nang tanghali, habang umiihip ang hangin mula sa bukirin, naupo si Benji sa isang bangkong kawayan sa likod ng bahay. Binuksan niya ang kanyang cellphone at gumawa ng bagong email gamit ang isang peking pangalan. Sa message box, maikli siyang nagsulat, siya sa atin ang magbabaka na naggangalang Renato sa barangay Matimyas.
May silong sa ilalim ng kulungan ng baka at isang itim na van ang dumarating tuwing gabi. Isinama niya ang malabong video at pinindot ang send. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ipadala ang mensahe. Tiningnan niya ang screen na ngayon ay blanko na at isinara ang cellphone. Malakas ang kabog ng kanyang puso. Hindi niya alam kung tama o mali ang kanyang ginawa. Ngunit ang mga gabing walang tulog ay nagkumbinsi sa kanya. Ang pananahimik ay nangangahulugan ng pakikipagsabuatan. Samantala, sa bahay ni Renato, tila kalmado ang sitwasyon. Nagwawalis si Aling Elisa sa sahig ng kusina nang makita niya ang kanyang asawa na abala sa paglilipat ng ilang sako ng dayami sa likod bahay. Seryoso ang kanyang mukha, hindi tulad ng dati. Mahal, mabigat yan. Tulungan na kita, malambing niyang sabi. Wag na, mabilis na sagot ni Renato. Tinitigan niya si Elisa sandali, pilit ang kanyang ngiti at mabilis na isinara ang pinto ng bodega. Tahimik na nakatayo si Elisa sa harap ng pinto ng ilang segundo. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Mula pa noong nakaraang linggo, madalas isara ng kanyang asawa ang bodega. Maging ang susi ay laging dala saan man siya magpunta. Dati, ang bodega ay lugar para sa mga gamit sa pagsasaka at pagkain ng baka. Ngunit ngayon, tuwing lumalabas si Renato mula roon, lagi siyang maputla at may bahagyang panginginig ang mga kamay. Pagsapit ng hapon, naglakas loob si Elisa. Nang umalis si Renato papuntang bukid, hinanap niya ang reserbang susi na dati niyang itinago sa aparador sa kusina. Natagpuan niya ito sa ilalim ng tumpok ng basahan, medyo maalikabok. Maingat siyang naglakad papunta sa likod ng bahay. Ang hangin sa hapon ay maalinsangan at marahang humuhuni sa pagitan ng mga dahon ng saging. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng bodega. Marahan ang pag-irit ng bisagra. Nang bumukas ang pinto, isang malamig na hangin ang lumabas. May halong amoy ng bakal at isang bagay na malansa. Sa madilim na silid, tanging isang manipis na liwanag mula sa siwang ng tabla ang naroon. Humakbang si Elisa ng isa, pagkatapos ay dalawa. Ang kanyang mga mata ay nasanay sa dilim. Sa sulok ng silid, nakita niya ang isang malaking puting kahon na may nakasulat na banyagang salita sa takip, human organ. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Tinakpan niya ang bibig gamit ang dalawang kamay upang hindi sumigaw. Malakas ang panginginig ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit nasagi ng kanyang paa ang isang metal na timba na lumikha ng malakas na ingay. Sa pagkataranta, mabilis niyang isinara ang pinto at tumakbo papasok sa bahay. Hinihingal siya, maputla ang mukha. Umupo siya sa sahig ng sala habang hawak ang kanyang dibdib na mabilis ang tibok. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang tunog ng motor sa bakuran. Umuwi na si Renato. Nagmamadaling tumayo si Elisa at sinubukang maging normal. Pumasok si Renato na may pagod na mukha. Mahal, umulan ba sa bukid? Nanginginig niyang tanong. Maikling sagot Renato, pagkatapos ay matagal na tinitigan ang kanyang asawa. Ang tingin na iyon ay malamig na tila tumatago sa kanyang isipan. Pumunta ka ba sa likod kanina? Natahimik si Elisa. Hindi, nagwalis lang ako sa kusina, sagot niya ng nautal. Hindi na nagsalita si Renato. Naglakad lang siya papunta sa kwarto, binuksan ang aparador, at kinuha ang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Itinago niya ito sa isang metal na kahon sa ilalim ng kama. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Aling Elisa. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakasulat sa kahon ay bumabalik sa kanyang isipan. Alam niyang may isang bagay na nakakatakot na nangyayari sa kanilang bahay. Ngunit kung magsasalita siya, ano ang mangyayari sa kanyang mga anak? Masyado pang bata sina Lara at Rafael para maintindihan. Tinitingnan niya ang kisam ng kwarto, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Sa kanyang puso, nagdasal siya na bigyan siya ng Diyos ng lakas ng loob. Sa ibang lugar, sa isang maliit na opisina sa Batangas City, isang pulis ang nagbukas ng isang anonymous na email na karating lang. Mabilis niyang binasa ang mensahe, pagkatapos ay tumingin sa kanyang kasama. Tingnan mo to, mahina niyang sabi. Tumango ang kanyang kasama, seryoso ang mga mata. Hindi natin pwedeng baliwalain ang ganitong mensahe. At nang gabing iyon, ipinasa ang ulat sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya para sa beripikasyon. Ang pangalan ni Renato, Barangay Matimyas,
ay nagsimulang maisulat sa listahan ng paunang investigasyon. Samantala sa barangay, nakaupo si Renato sa harap ng kanyang kulungan ng mag-isa. Isang malamlam na bumbilya ang nakasabit sa itaas ng kanyang ulo. Ang mga baka ay tila kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Marahan niyang hinaplos ang kanyang mukha, huminga ng malalim. Isang beses na lang, mahina niyang sabi. Pagkatapos nito, tapos na. Ngunit sa isang mundong puno ng kasalanan, walang salitang tapos na. Sa likod ng tahimik na gabi ng matimyas, dalawang puso ngayon ang parehong nanginginig dahil sa iisang lihim. Isa dahil sa takot, isa dahil sa pagkakasala. 3 araw ang lumipas mula nang ipadala ang anonymous na email. Ang barangay Matimyas ay nanatiling payapa sa paningin ng iba. Sa umaga, ang mga tao ay nagtatrabaho pa rin sa bukid, ang mga bata ay naglalaro sa pilapil, at ang tunog ng azan mula sa maliit na moske ay marahang naririnig sa hangin. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagay na tahimik na gumagalaw. 2 pulis na nakasibilyan ang dumating sa barangay. Nagpakilala sila bilang mga mamimili ng baka mula sa ibang probinsya. Ang kanilang sasakyan ay huminto sa harap ng bahay ng kapitan ng barangay, si Kapitan Sumarno. Magalang silang nagtanong tungkol sa kilalang magbabaka sa lugar. Ay, kung baka ang usapan, si Renato ang eksperto dyan, may pagmamalaking sagot ni Kapitan Sumarno. Masipag siya, matataba ang mga baka niya. At bukas palad pa, laging tumutulong sa mga gawain sa barangay. Nagkatinginan ang 2 pulis. Isang maliit na tala ang lihim na ginawa. Nagpanggap silang tumango at nagpahatid sa bahay ni Renato. Nang hapon na iyon, dumating sila na may palakaibigang mukha at puntong hindi taga roon. Sinalubong sila ni Renato ng ngiti tulad ng dati, na tila walang anumang problema. Tuloy po kayo, sabi niya habang nag-aalok ng mainit na tsaa. Ang usapan ay magaan, tungkol lamang sa presyo ng pagkain ng hayop at uri ng baka. Ngunit napansin ng isa sa mga pulis ang isang maliit na detalye. Isang mahinang amoy ng metal ang nagmumula sa likod ng bahay. Isang amoy na tipikal sa dugo na matagal ng tuyo. Pagkaalis ng mga bisita, matagal na tinitigan ni Renato ang pinto ng kulungan. Naging tensyonado ang kanyang mukha. Alam niyang hindi ordinaryong mamimili ng baka ang mga iyon. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Mamayang gabi, kailangan niyang tiyakin na malinis ang lahat, walang anumang ebidensya na maiiwan. Samantala, nakaupo si Benji sa bahay habang nagsusulat sa kanyang kwaderno. Nakaramdam siya ng ginhawa dahil marahil ay natanggap na ng pulisya ang kanyang ulat. Ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang malaman ni Renato kung sino ang nag-ulat. Sa tuwing dumadaan siya sa harap ng bahay ng magbabaka, ang tingin ni Renato ay tila mas tumatalim. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ng kanyang ina isang gabi. Opo, Nay, pagod lang, mabilis niyang sagot habang inililingon ang mukha. Ayaw niyang may malaman ang kanyang ina. Gusto lang niyang matapos na ang lahat. Sa bahay ni Renato, lalong naging mabigat ang kapaligiran. Nabubuhay si Elisa na parang anino. Bihira na siyang makipag-usap sa kanyang asawa, ginagawa lamang ang mga gawain sa araw-araw ng tahimik. Tuwing gabi, kapag umaalis si Renato sakay ng motor, nakaupo lamang siya sa sala at naghihintay. Minsan, madaling araw na uuwi ang kanyang asawa, may dalang malaking bag na tela at inilalagay ito sa bodega. Isang gabi, nakita ni Elisa ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang dugo. Habang natutulog si Renato, nakita niya ang isang pulang mansa sa manggas ng kanyang damit. Hindi pintura, hindi putik. Kilala niya ang amoy na iyon, amoy ng dugo. Malakas ang panginginig ng kanyang puso. Naglakad siya papunta sa kusina, tiningnan ang anino ng kanyang mukha sa bintana. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. 2 bagay ang naglalaban sa kanyang kalooban, pag-ibig at takot. Mahal niya ang kanyang asawa, ngunit natatakot din siyang hindi na ito ang dating taong kilala niya. Kinaumagahan, nakipagkita si Elisa kay Aling Lastri, isang kapitbahay at matalik na kaibigan mula pagkabata. Nakaupo sila sa kusina habang umiinom ng tsaa. Lastri, may itatanong ako, mahina niyang sabi. Ano iyon, Elisa? May naririnig ka bang kakaiba mula sa bahay namin tuwing gabi? Baka kakaibang tunog. Nag-isip sandali si Lastri. Minsan, pero akala ko baka lang. Minsan may tunog na parang metal na hinihila. Bakit, Elisa?
Yumuko si Elisa, dahan-dahang iniikot ang kanyang baso. Wala, nagtatanong lang, mahina niyang sagot. Ngunit hindi maitago ng kanyang mukha ang pagkabahala. Matagal siyang tiningnan ni Lastri. Alam niyang may malaking pinagdadaanan ang kanyang kaibigan. Kung may problema, pwede kang magsabi sa akin, ha, malambing niyang sabi. Dahan-dahang tumango si Elisa, ngunit sa kanyang mga mata ay may takot na hindi masabi. Samantala, sa istasyon ng pulisya, ang dalawang nagpanggap na pulis ay nagulat na sa kanilang hepe. Simple ngunit malinaw ang kanilang ulat. Kakaiba ang aktibidad sa gabi sa bahay ni Renato, may amoy ng dugo at tunog ng makina mula sa likod ng kulungan. Ang kanilang komandante, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Major Santiago, ay nagpasya na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Matagal na niyang naririnig ang mga balita tungkol sa isang sindikato ng organ trafficking na gumagamit ng mga liblib na barangay bilang taguan. Kinagabihan, dahan-dahang umulan. Nakaupo si Benji sa tabi ng bintana, kasama ang kanyang cellphone. Hindi niya alam na ng araw na iyon, naghanda na ang pulisya ng isang tahimik na pagmamanman sa paligid ng bahay ni Renato. Tatlong lalaki na nakaitim ang nagtago sa likod ng kawayanan sa gilid ng kalsada, nagmamasid gamit ang night vision binoculars. Mula sa malayo, nakita nila ang malamlam na liwanag mula sa kulungan at ang tunog ng makina na mahinang umuugong. Samantala sa loob ng bahay, si Renato ay pabalik-balik sa paglalakad. Tense ang kanyang mukha, pula ang mga mata. Alam niyang may hindi tama. Baka may nag-leak na ng impormasyon. Baka may nagtaksil sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang asawa na tahimik na nakaupo. Sino ang kinausap mo kanina? Biglang tanong ni Renato. Nagulat si Elisa. Halos mahulog ang baso sa kanyang kamay. Wala, si Aling Lastri lang, kinakabahang sagot niya. Anong sinabi mo sa kanya? Nag-usap lang kami tungkol sa mga bata. Matagal siyang tinitigan ni Renato. Ang tingin na iyon ay malamig at puno ng hinala. Lumapit siya kay Elisa at bumulong ng mahina ngunit nakakatakot. Huwag na huwag kang magbubukas ng bibig tungkol sa anumang nakita mo. Isang beses lang, mawawala sa akin ang lahat at pati na rin sa iyo. Pagkatapos ay lumabas siya, iniwan si Elisa na humahagulgol sa kanyang upuan. Nang gabing iyon, mas malamig ang hangin sa Matimyas kaysa karaniwan. Tinitingnan ni Benji ang madilim na langit mula sa bintana. Samantala sa di kalayuan, muling sumindi ang ilaw sa kulungan ni Renato. Dahan-dahang tumulo ang ulan sa bubong. At sa pagitan ng tunog na iyon, muling narinig ang ugong ng makina mula sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam na ang gabing iyon ay simula ng isang malaking operasyon. Nagsimula ng mangalap ng ebidensya ang pulisya. Nagsimulang maniwala si Benji na malapit ng malantad ang katotohanan. At si Aling Elisa, sa likod ng kanyang takot, ay nagsimulang matanto na minsan, ang pag-ibig ay kailangang matalo ng katapangan upang maitaguyod ang katotohanan. Kasisikat pa lang ng araw sa barangay Matimyas. Ang silangan ay may malambot na kulay kahel at isang manipis na ulap ang nakabitin sa ibabaw ng palayan. Ngunit sa bahay ni Renato, ang hangin sa umaga ay hindi kasing payapa ng dati. Nagising si Aling Elisa na may hindi maipaliwanag na kaba. Mula pa kagabi, ang tingin ng kanyang asawa ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Isang tingin na matalim, puno ng hinala at malamig. Tiningnan niya si Renato na natutulog pa sa kanyang tabi. Ang mukha ng lalaki ay pagod, ngunit may guhit ng tensyon sa kanyang noo. Matagal na tinitigan ni Elisa ang kanyang asawa. Nanginginig ang kanyang puso sa pagitan ng pag-ibig at takot. Alam niyang hindi na si Renato ang dating kilala niya. Ang lalaking dati masipag sa kulungan, nagmamahal sa kanyang mga baka, at mahilig tumulong sa kapitbahay ay tila naging ibang tao na nabubuhay sa isang madilim na lihim. Huminga ng malalim si Elisa at bumaba sa kama. Naghanda siya ng almusal para sa mga bata. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kutsilyo. Ang boses ni Renato mula sa kwarto ay nagpagulat sa kanya. Elisa, handa na ba ang mainit na tubig? Tanong niya. Mahal, mabilis niyang sagot, sinusubukang maging kalmado ang kanyang boses. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Renato tulad ng dati. Sinabi niyang pupunta siya sa bagsakan ng hayop sa Lipa para maghatid ng order. Ngunit alam ni Elisa na hindi iyon ordinaryong bagsakan.
Sa tuwing pumupunta si Renato doon, gabi na siyang umuuwi na may maputlang mukha at pulang mga mata. Nang mawala ang tunog ng kanyang motor sa kanto, umupo si Elisa sa isang upuang yanto. Matagal siyang nakatingin sa bintana na nakaharap sa kulungan. Ang sinag ng umaga ay sumisilip sa pagitan ng mga kawayan, nagpapakislap sa alikabok sa hangin. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang puso. Alam niyang dumating na ang oras. Hindi na niya kayang magpanggap na walang alam. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod bahay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang maliit na susi na itinago niya ilang araw na ang nakalipas. Ang hangin sa paligid ng kulungan ay maalinsangan pa rin, ang amoy ng dayami ay maihalong amoy ng bakal. Nang umikot ang susi sa butas ng pinto, malakas ang kabog ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sinusubukang hindi makalikha ng ingay. Ang malaking puting kahon ay naroon pa rin. Ang ibabaw nito ay malamig at mamasa-masa. Ang banyagang sulat sa takip ay malinaw, human organ. Fragile. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya tiningnan, huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang takip. Isang malamig at masangsang na amoy ang biglang lumabas. Sa loob, nakabalot sa malinaw na plastik, may mga organo ng tao na nakapreserba, mga bato, atay, at kung ano-ano pa. Umatras si Elisa na nakatakip ang kamay sa bibig. Walang tunog na dumaloy ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay malapit na siyang bumagsak. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng himatayin. Kailangan niyang kumilos. Muli niyang isinara ang kahon at tumakbo papasok sa bahay. Sa kusina, kumuha siya ng papel at ballpen. Nanginginig ang kamay habang nagsusulat. Para sa sinumang makahanap nito. Ang asawa ko ay hindi masamang tao, ngunit siya ay naipit. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking mga anak bago mahuli ang lahat. Sa ilalim ng kulungan may isang lihim na silid. Dumarating sila tuwing gabi sakay ng isang itim na van. Hindi ko na kayang manahimik pa. Inilagay niya ang sulat sa isang brown na sobre. Sa labas, isinulat niya para sa pulisya ng Batangas. Nang tanghali, nang pumunta siya sa tindahan, ipinasa niya ang sobre sa isang tsuper ng gatas na papuntang syudad. Kuya, pakipadala naman ito sa istasyon ng pulis, mahina niyang sabi. Tumango ang tsuper nang walang maraming tanong. Hindi niya alam na ang simpleng papel na iyon ay magbabago sa lahat. Nang hapon, dumating si Benji sa bahay ni Renato na may dahilan na bibili ng sariwang gatas. Nakita niya si Aling Elisa sa beranda, maputla at pagod ang mukha. Aling Elisa, nandyan po ba si kuya na to? Tanong ni Benji. Wala, anak. Nasa lipa siya, mahina niyang sagot. Tumango si Benji, ngunit naramdaman niyang may hindi tama. Ang tingin ni Elisa ay puno ng takot, na tila may gustong sabihin, ngunit hindi masabi. Ilang minuto ang lumipas, lumapit si Elisa sa kanya. Benji, mahina niyang sabi, halos pabulong. Ano po, Nay? Kung may kakaibang mangyari mamayang gabi, huwag kang lalabas ng bahay, ha? Pakiusap, ano man ang mangyari, huwag kang lalabas. Natigilan si Benji. Bakit po? Ano po nang meron? Umiling si Elisa, may luha sa kanyang mga mata. Pakiusap lang, anak. Pangako, ha? Dahan-dahang tumango si Benji kahit hindi naiintindihan. Matagal niyang tiningnan ang babae. Sa kanyang puso, alam niyang may malaking mangyayari ngayong gabi. Pagsapit ng gabi, malakas ang ihip ng hangin mula sa hilaga. Ang langit ay madilim at walang bituin. Hindi pa umuwi si Renato. Sa gilid ng barangay, dalawang sasakyan ng pulis ang tahimik na nakatago sa likod ng mga kawayanan. Patay ang mga ilaw. Naghihintay sila ng utos mula kay Major Santiago. Sa kanyang kamay, hawak niya ang sobre na may sulat mula kay Aling Elisa. Hintayin natin ang senyales, maikli niyang sabi. At sa maliit na bahay sa gitna ng palayan, nakaupo si Elisa ng mag-isa sa sala. Isang malamlam na ilaw ang marahang umiindayog dahil sa hangin. Hawak niya ang rosaryo, nagdarasal sa kanyang puso. Sa labas, narinig ang tunog ng motor na papalapit. Umuwi na ang kanyang asawa. Tiningnan ni Elisa ang pinto na dahan-dahang bumukas. Pumasok si Renato, basa ang jacket, tensyonado ang mukha. Matagal niyang tiningnan ang kanyang asawa. May pinadala ka ba ngayong araw? Tanong niya ng walang emosyon.
Natahimik si Elisa. Mabigat ang kanyang hininga. Akala mo ba hindi ko alam, mahinang pagpapatuloy ni Renato. Lumapit siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ang narinig mula sa labas. Sinira ang pinto, mga flashlight ang sumilaw sa lahat ng direksyon. Pumasok ang mga pulis na sumisigaw, "Huwag kang gagalaw, Ginoong Renato. Huli ka." Naging magulo ang sitwasyon. Sumigaw si Elisa. Umiyak ang kanyang mga anak sa kwarto. Lumingon si Renato na may gulat sa mukha. Ngunit huli na ang lahat. 2 pulis ang humawak sa kanyang mga kamay. Samantala, mula sa labas, narinig ang matatag na boses ni Major Santiago. "Siya sa atin ang kulungan ngayon." At nang gabing iyon, ang madilim na lihim na matagal nang itinago sa ilalim ng kulungan ng baka ay nagsimulang mabunyag isa-isa. Katatapos lang umulan ng gabing iyon nang yumanig ang barangay Matimyas sa ingay na bihirang marinig. Ang tunog ng mga sasakyan ng pulis, mabilis na mga yabag ng sapatos, at mga sigaw ng utos ay humalo sa tahol ng mga aso mula sa malayo. Ang liwanag ng mga flashlight ay kumikislap sa pagitan ng mga puno ng kawayan, tinatamaan ang bahay ni Renato na ngayon ay napapaligiran na. Si Benji, na mula pahapon ay hindi mapakali, ay nakatayo sa likod ng bintana ng kanyang bahay. Nakita niya ang kislap ng pula at asul na mga ilaw mula sa malayo, eksakto sa direksyon ng kulungan ni Renato. Malakas ang kabog ng kanyang puso. Alam niya ngayong gabi, lahat ay masasagot. Nagpasya siyang lumabas ng bahay at dahan-dahang lumapit, sumunod sa mga residente na nagsisimula ng magkumpol sa gilid ng daan. Sa bakuran ng bahay ni Renato, ilang pulis ang mahigpit na nagbabantay. Nakaposas na si Renato, nakaupo sa isang upuang kawayan na may maputlang mukha at basang damit. Sa likod niya, nanginginig na nakatayo si Aling Elisa, yakap ang kanilang mga anak. Blanko ang kanyang tingin, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroon pa ring natitirang katapangan na naging dahilan ng lahat ng ito. Si Major Santiago ay nakatayo sa harap ng kulungan na may seryosong mukha. Buksan ang lahat, matatag niyang utos. 2 pulis ang pumasok, may dalang bareta at flashlight. Sinuri nila ang bawat sulok ng kulungan na tila normal lang. Tanging dayami, ilang gamit sa pagsasaka, at ang masangsang na amoy ng baka ang naroon. Ngunit sa kanang sulok, ang sementadong sahig ay tila medyo iba. Mas bago ang kulay nito at medyo mas mataas ang posisyon kaysa sa paligid. Tinuktok ito ng isa sa mga pulis gamit ang hawakan ng bareta. Ang tunog ay umalinggaw na tila mula sa isang espasyong walang laman sa ilalim. "Sir, kakaiba to," mabilis niyang sabi. Lumapit si Major Santiago, nanliit ang kanyang mga mata. "Sirain niyo," utos niya. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang tunog ng pagkabiyak. Nagsimulang mabuksan ang sementadong sahig. Umakyat ang alikabok sa hangin at sa ilalim nito, nakita ang isang madilim na butas na may hagdanang bakal pababa. Isang malamig at metalikong amoy ang biglang lumabas na nagpatakip ng ilong sa ilang tao. Isang pulis ang nagsindi ng flashlight at dahan-dahang bumaba sa hagdanan. Lahat ay tahimik. Tanging ang tunog ng mga yabag at pagtulo ng tubig mula sa bubong ng kulungan ang naririnig. Ilang segundo ang lumipas, narinig ang boses ng pulis mula sa ibaba. "Diyos ko po." Mahina ang kanyang ulat. "Sir, kailangan niyong makita to." Agad na bumaba si Major Santiago, kasunod ang 2 pang pulis. Si Benji, na nakatayo sa labas, ay nakatingin na may malakas na kabog sa dibdib. Hindi siya pinayagang pumasok. Ngunit mula sa siwang ng pinto ng kulungan, nakikita niya ang liwanag ng flashlight na kumikislap sa ilalim ng lupa. Sa silong na iyon, ang malamig na hangin ay maihalong masangsang na amoy na nakakasulasok. Ang mga pader ay gawa sa lumang bato, basa dahil sa halumigmig. Sa gitna ng silid, may isang malaking mesa na gawa sa bakal na may madilim na mansa. Sa kanang bahagi, may 2 malaking puting freezer na may banyagang sulat sa takip, "Human organ." "Fragile." Binuksan ni Santiago ang isa. Sa loob, mga organo ng tao na nakabalot sa malinaw na plastik, ang ilan ay mailabel ng ospital. Namutla ang kanyang mukha, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses. "Kuhanan ng litrato, i-secure ang lahat," sabi niya. Isang pulis ang nagsindi ng kamera, mabilis na kumuha ng mga larawan. Sa kabilang bahagi ng silid, natagpuan ang ilang instrumentong pang-opera,
guwantes na goma, at isang maliit na talaan na mailistahan ng mga pangalan at petsa. Sa harap ng bahay, nakayuko lang si Renato. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga labi ay nanginginig na tila may gustong sabihin, ngunit hindi magawa. Nang lumabas si Santiago mula sa kulungan, ang lahat ng residenteng nagkumpulan ay umatras. Walang naglakas loob na magsalita. Ilang babae ang nagtakip ng bibig upang pigilan ang pag-iyak. Para sa kanila, si Renato ay isang mabuting tao, isang palakaibigang kapitbahay. Walang sinuman ang naka-imagine na isang nakakatakot na lihim ang nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Tumayo si Major Santiago sa harap ni Renato. Alam mo ba kung ano ang natagpuan namin sa ilalim? Mahina ngunit matatag niyang tanong. Matagal na yumuko si Renato bago sumagot ng mahina. Sumusunod lang po ako sa utos, sir. Kanino? Giit ni Santiago. Mula sa isang taga-syudad. Sabi nila para daw sa research. Sa simula, hindi ko alam pero nang malaman ko, hindi na ako makatanggi. Tinakot nila ang pamilya ko. Natahimik ang lahat, tanging ang tunog ng ulan na muling dahan-dahang tumulo sa bubong. Matagal siyang tiningnan ni Santiago at mahinang sinabi, kung gusto mo talagang protektahan ang pamilya mo, dapat huminto ka na noong una mo palang nalaman na mali. Hindi sumagot si Renato. Tumulo ang kanyang mga luha na maihalong putik sa kanyang pisngi. Si Benji ay nakatayo sa gitna ng mga residente, masikip ang kanyang dibdib. Tinitingnan niya ang lalaking dati niyang hinahangaan. Ang taong minsan ay nagbigay sa kanya ng sakay, nagturo sa kanya kung paano maggatas ng baka, ngayon ay nakaupo na may posa sa mga kamay. Sa kanyang puso may awa, ngunit may galit din. Nagsimulang ilabas ng mga pulis ang mga ebidensya mula sa kulungan. Ang freezer, mga instrumentong pang-opera, at mga talaan ay dinala lahat sa sasakyan. Ang mga flash camera ng mga reporter na dumating mula sa syudad ay nagsimulang sumilaw, tinatamaan ang nakayukong mukha ni Renato. Mahigpit na niyakap ni Elisa ang kanyang mga anak. Walang tigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Dahan-dahang lumapit si Benji sa kanya, yumuko bilang paggalang. Aling Elisa, tatag lang po, mahina niyang sabi. Tiningnan siya ni Elisa, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ikaw ang nagpadala ng ulat, di ba, anak? Natahimik si Benji. Salamat, pagpapatuloy niya. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala akong lakas ng loob. Yumuko si Benji dahil sa kanyang mga salita. Alam niyang ang gabing ito ay hindi tungkol sa tagumpay, kundi sa katotohanan na sa wakas ay nagpakita. Lumakas ang ulan. Ang mga ilaw ng pulisya ay kumikislap sa pagitan ng mga patak ng ulan. Ang barangay Matimyas na dating payapa ay nagbago na. Tahimik na nakatayo ang mga residente, pinapanood ang lahat na maihalo-halong damdamin. Dinala si Renato sa sasakyan na may nakataling mga kamay. Bago pumasok, lumingon siya sa kanyang bahay. Sa isang saglit, nakita niya si Elisa na nakatayo sa beranda, puno ng luha ang mukha. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sandali. Sa tingin na iyon, mayroong pagsisisi na hindi mabubura ng panahon. Nang dahan-dahang umalis ang sasakyan ng pulis, umalingaw ang azan ng isya mula sa maliit na surau sa gilid ng daan. Ang tunog ay malambot ngunit puno ng kahulugan. Na tila nagpapaalala na gaano man kalaki ang kasalanan ng tao, mayroon pa ring oras para magsisi. Ngunit para kay Renato, ang gabing iyon ay hindi na tungkol sa pagsisisi. Ito ay simula ng paghukom at katapusan ng buhay na sinubukan niyang itago sa likod ng isang simpleng kulungan ng baka. Lumipas ang mga araw, ngunit ang kapaligiran sa barangay Matimyas ay hindi pa bumabalik sa normal. Ang bahay ni Renato ay tahimik na ngayon. Ang pinto ay nakalock na may dilaw na tape na may nakasulat na i-police line. Ang mga baka sa kulungan ay inilipat na sa isang farm na pag-aari ng munisipyo. Ang mga residente ay nagkikita pa rin tuwing hapon sa tindahan ni Mang Carding, pinag-uusapan ang pangyayari ng mahina at may pagtataka. Walang sinuman ang makapaniwala na ang lalaking kanilang pinagkatiwalaan ay nagtatago pala ng ganoong kalaking lihim. Sa Batangas City, sa isang malamig na interrogation room na may madilim na ilaw, nakaupo si Renato na nakayuko. Maputla ang kanyang mukha, namamaga ang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Sa harap niya, binuksan ni Major Santiago ang isang folder na naglalaman ng mga larawan mula sa silong ng kulungan, mga larawan ng mga instrumentong pang-opera, mga tala ng paghahatid,
at mga organong nakabalot sa malinaw na plastik. Lahat ay ebidensya na ngayon. Gusto mo nang magsalita ngayon? Mahinang tanong ni Santiago. Dahan-dahang tumango si Renato. Sasabihin ko po ang lahat, sir. Ang tunog ng ulan ay narinig mula sa labas ng bintana na nagpatahimik lalo sa silid. Huminga ng malalim si Renato at nagsimulang magkwento. Nagsimula siya noong 2016 na ng isang sakit ang tumama sa mga hayop, maraming baka ang namatay at halos malugi ang kanyang negosyo. Noon niya muling nakilala si Berto, isang matagal ng kaibigan mula sa isang katayan sa syudad. Dumating si Berto na nag-aalok ng trabaho. May isang malaking kumpanya daw sa Maynila na nagsasaliksik sa mga tisyo ng tao at hayop para sa medikal na layunin. Hinihilingan lang siyang maghanda ng ilang organo ng hayop para sa pagsubok. Sa simula, naniwala si Renato. Inakala niyang ordinaryong trabaho lang iyon. Ngunit ilang buwan ang lumipas, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Masyadong malaki ang perang ipinapadala at ang uri ng mga order ay lalong nagiging kakaiba. Minsan, tinatawag itong isariwang organo na walang label. Isang gabi, nang tulungan niya si Berto na buksan ang isang kahon na ipinadala mula Maynila, nakita niya ang isang kamay ng tao sa loob. Mula noon, nagbago ang kanyang buhay. Gusto ko pong huminto, sir. Pero alam na nila ang address ng bahay ko. Tinakot nila ang pamilya ko, nanginginig na sabi ni Renato. Sino ang nagbanta? Matatag na tanong ni Santiago. Isang lalaki na nagngangalang Sonny Lazaro, ang tagapag-ugnay ng sindikato. Pumunta siya sa bahay ko isang gabi, sinabing kung mag-uulat ako, hindi maliligtas ang anak ko. Mabilis na nagsulat si Santiago sa kanyang kwaderno. Kaya ipinagpatuloy mo ang trabahong iyon dahil sa takot. Dahan-dahang tumango si Renato. Naging tanga po ako, sir. Akala ko, sa pagsunod sa kanila, magiging ligtas ang lahat. Pero sa tuwing dumarating sila, lalong bumibigat ang aking konsensya. Hanggang sa hindi na ako makatulog, hindi na makakain. Pakiramdam ko, bawat ungol ng baka sa kulungan ay parang sigaw ng isang taong naniningil sa aking kasalanan. Natahimik sandali, matagal siyang tinitigan ni Santiago. Sa tingin na iyon, hindi lang galit ang naroon, kundi pati na rin kaunting awa. Alam niyang kahit na nagkasala si Renato, may takot at panggigipit na nagkulong sa kanya. Bakit hindi ka tumakas? Mahinang tanong ni Santiago. Saan po ako pupunta, sir? Ang buhay ko ay nasa barangay lang na iyon. Ayaw kong lumaki ang mga anak ko na may kahihiyan at walang ama. Sa labas ng silid, nakaupo si Benji sa isang upuan. Tense ang kanyang mukha. Tinawag siya bilang saksi upang magbigay ng pahayag tungkol sa anonymous na ulat at sa video na ipinadala niya. Nang bumukas ang pinto ng silid, tinawag ng isang pulis ang kanyang pangalan. Benji. Pumasok ka. Dahan-dahan siyang pumasok. Nang makita niya si Renato na nakaupo, nanginginig ang kanyang puso. Ang taong dati niyang itinuring na bayani ng barangay ay tila maliit at marupok na ngayon. Tiningnan siya ni Renato sandali. May isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Mabuting bata ka, Benji, mahina niyang sabi. Hindi makapagsalita si Benji, tanging ang kanyang mga mata ang nagsimulang mamasa-masa. Sumenya si Santiago na umupo si Benji. Ikaw ang nagpadala ng video na ito. Tama, tanong niya. Opo, sir, mahinang sagot ni Benji. Nakita mo mismo ang mga aktibidad sa kulungan. Opo, tuwing gabi may dumarating na itim na van. May tunog mula sa ilalim ng kulungan. Naghinala po ako, kaya ipinadala ko ang video. Yumuko si Renato, tumulo ang kanyang mga luha sa sahig. Paos ang kanyang boses nang sinabi niya, patawarin mo ako, Benji. Alam kong gusto mo lang ang katotohanan. Dahan-dahang umiling si Benji. Ako rin po ang humihingi ng tawad, Kuya Nato. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Muling napuno ng katahimikan ang silid. Ang tunog ng ulan sa labas ay parang isang mahabang pag-iyak na walang katapusan. Pagkatapos magbigay ng pahayag si Benji, lumabas siya ng silid na may mabigat na hakbang. Sa pasilyo, nakita niya si Aling Elisa na naghihintay kasama ang dalawang anak. Maputla ngunit kalmado ang mukha ng babae. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mahinang umiti si Elisa. Salamat, anak, mahina niyang sabi. Yumuko si Benji bilang paggalang.
Ginawa ko lang po ang dapat, Aling Elisa. Nang sa wakas ay ilabas si Renato mula sa interrogation room, tumayo si Elisa. Tinitingnan niya ang kanyang asawa mula sa malayo. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Huminto sandali si Renato sa harap ng kanyang pamilya. Gusto niya silang yakapin, ngunit nakatali ang kanyang mga kamay. Mahina lang niyang nasabi, patawarin niyo ako. Matagal siyang tiningnan ni Elisa. Ang mahalaga, may ama pa rin ang mga bata na mailakas ng loob na aminin ang kanyang pagkakamali, sagot niya na may nanginginig na boses. Yumuko si Renato. Hindi mapigilang tumulo ang mga luha. Dinala siya ng mga pulis papunta sa sasakyan ng bilangguan. Mula sa bintana, tiningnan niya ang maulat na langit. Sa kanyang puso, may isa lamang maliit na pag-asa. Sana, ang kanyang pag-amin ay makapagtapos sa kadena ng kasalanan na masyado nang mahaba. At nang dahan-dahang umalis ang sasakyan mula sa bakuran ng istasyon, nakatayo si Benji sa gilid ng daan, tahimik na nakatingin. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kwentong ito. Mayroon pa ring pangalang Sonny Lazaro na gumagala sa labas, dala ang natitirang kadiliman na hindi pa naaabot ng batas. Ang umaga sa Metro Manila ay abala. Puno ng mga sasakyan ang mga kalsada. Naguunahan ang mga busina at ang hangin ay maihalong amoy ng kape mula sa maliliit na karinderya sa gilid ng daan. Sa isang pribadong ospital na naggangalang ESI. Lucas Global Medical Center, dalawang lalaki na maayos ang pananamit ang nagmamadaling pumasok sa administration office. Hindi sila mga pasyente, hindi rin ordinaryong bisita. Sila ay mga pulis mula sa Batangas na may dalang sulat ng investigasyon. Ang pangalang kanilang hinahanap ay malinaw na nakasulat sa papel, EC. Armando Nunez, isang senior surgeon at pinuno ng research department. Sa ilalim ng kanyang pangalan, may isa pang nakasulat, Sonny Lazaro, kontraktor ng biological supplies. Samantala, sa isang maliit na opisina sa ikatlong palapag ng ospital, isang lalaki na nakasuot ng puting Amerikana ang nakatingin sa bintana. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit balisa ang kanyang mga mata. Siya si U.C. Nunez, ang taong matagal ng utak ng madilim na sindikato. Sa kanyang kamay, isang cellphone ang patuloy na nag-vibrate. Ang pangalan sa screen ay nagpakuyom sa kanyang ngipin, Sonny Lazaro. Ang balita tungkol sa pagkahuli ni Renato ay mas naunang dumating. Binuksan na ng pulisya ang silong sa kulungan, natagpuan ang kumpletong ebidensya, kasama na ang mga tala ng paghahatid sa Maynila. Lahat ngayon ay tumuturo sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Sinagot ni E.C. Nunez ang tawag ng mahina ang boses. Huli na tayo, maikli niyang sabi. Si Sonny sa kabilang linya ay natahimik ng ilang segundo bago sumagot. Kalma lang, Doc. Ako na ang bahala. Sinunog ko na lahat ng dokumento. Walang makakapag-ugnay sa atin. Huminga ng malalim si Nunez. Pero nasa listahan ng paghahatid ang pangalan ko. Kung ganoon, Doc, ang tanging paraan ay magtago muna, mabilis na sagot ni Sonny. Samantala sa Batangas, natanggap ni Major Santiago ang pinakabagong ulat mula sa kanyang team. Natunton nila ang bank account na ginamit ni Renato para tumanggap ng bayad. Ang pera ay galing sa isang kumpanya na nagngangalang eMedtech Solutions na pag-aari ni Sonny Lazaro. Ang kumpanya ay nakarehistro bilang supplier ng mga gamit sa laboratorio, ngunit ang mga transaksyon nito ay nagpapakita ng kahina-hinalang aktibidad. Kailangan nating mahuli si Sonny bago siya makatakas, matatag na sabi ni Santiago. Inutusan niya ang kanyang team na pumunta sa Maynila ng umagang iyon. Sa kabilang banda, si Aling Elisa ay nabubuhay sa isang masakit na katahimikan. Matapos makulong ang kanyang asawa, nakatira siya kasama ang mga anak sa bahay ng kanyang mga magulang sa Batangas City. Ang mga residente sa barangay ay nagbubulungan pa rin tuwing naririnig ang kanyang pangalan. May naaawa, ngunit mas marami ang natatakot. Tinanggap ni Elisa ang lahat ng may pasensya. Tuwing gabi, nakaupo siya sa beranda, tinitingnan ang langit na tila mas malayo na ngayon. Madalas siyang dalawin ni Benji, nagdadala ng pagkain. Tumutulong siya sa pag-aayos ng bubong, pag-igib ng tubig, at pag-aliw sa mga bata. Ngunit sa kanyang mga mata, nakikita niya ang anino ng isang malalim na pagkawala. Aling Elisa, malakas po si kuya na to, sabi niya isang hapon.
Tiningnan siya ni Elisa, isang manipis na ngiti. Ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang payapa, anak. Minsan, ang pinakamalakas na tao ang pinakawasak sa loob. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Benji ng matagal. Alam niyang may malaking sugat na dinadala ang babae sa kanyang harapan. Samantala, sa Maynila, isinagawa ang operasyon sa gabi. Sinalakay ng pulisya ang bodega ng Medtech Solutions sa isang industrial na lugar. Ang bodega ay tila isang ordinaryong imbakan, ngunit sa loob, natagpuan nila ang ilang ref na naglalaman ng mga nakapreserbang organo, mga instrumentong pang-opera, at tumpok ng mga dokumento. Hindi natagpuan si Sonny Lazaro doon. Ngunit isang trabahador sa bodega ang umamin na kaninang hapon, nakita niyang nagmamadaling umalis si Sonny na may dalang malaking maleta, papunta daw sa pantalan ng Batangas. Natanggap ni Santiago ang ulat na iyon na may tensyonadong mukha. Magpadala ng alerto sa lahat ng checkpoint. Huwag siyang hayaang makatakas, sabi niya. Ngunit hindi tanga si Sonny. Matagal na niyang inihanda ang kanyang pagtakas. Gamit ang peking pagkakakilanlan, umalis siya ng gabing iyon sakay ng isang inarkilang kotse papuntang timog. Sa loob ng kotse, nakikinig siya sa balita sa radyo tungkol sa raid sa Batangas. Binanggit ng tagapagbalita ang pangalan ni Renato at ang sindikato ng organ trafficking. Ngumisi siya. Maliit ka lang na bahagi, Renato, bulong niya. Sa parehong oras sa kulungan sa Batangas, si Renato ay nakaupo ng mag-isa sa kanyang selda. Katatanggap lang niya ng maikling pagbisita mula sa kanyang asawa. Nagdala si Elisa ng kanyang paboritong pagkain, ngunit halos hindi siya makakain. Saglit lang silang nag-usap. Mahal, sabi nila may nagngangalang Sonny na nag-aayos ng lahat, mahinang sabi ni Elisa. Sagot ni Renato. Siya ang nag-ipit sa akin mula sa simula. Natakot ako, pero mali rin ako dahil hindi ako huminto. Yumuko si Elisa, basa ang kanyang mga mata. Gusto ko lang malaman ng mga bata na hindi masamang tao ang kanilang ama. Mahinang humiti si Renato. Tutulungan ko ang pulisya. Kung makakatulong ako sa paghuli sa kanya, baka kahit paano ay matubos ko ang aking kasalanan. Ilang araw ang lumipas, pumirma si Renato ng isang opisyal na pahayag para maging state witness. Mula sa kanyang pag-amin, sa wakas ay nalaman ng pulisya kung paano gumagana ang sindikato. Siya ang nagsisilbing taga-ugnay sa bukid. Samantalang si EUC Nunez ang utak medikal sa likod ng lahat. Nagpapadala sila ng mga organo ng tao mula sa mga liblib na barangay papunta sa malalaking ospital, ibinibenta sa presyong mahirap paniwalaan. Nakinig si Santiago sa ulat na iyon na may matigas na panga. Kaya ang hinahabol natin ay hindi lang krimen, kundi ang kasakiman ng tao, mahina niyang sabi. Nang gabing iyon sa isang masikip na selda, nakaupo si Renato na nakasandal sa dingding. Mula sa maliit na bintana sa itaas, isang manipis na liwanag ng buwan ang pumasok, tinatamaan ang kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, iniisip ang ungol ng mga baka sa kulungan, ang tawa ng kanyang mga anak, at ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Lahat ng alaala ay tila malayo na ngayon, ngunit doon niya natagpuan ang kaunting kapayapaan. Samantala, sa malayo, si Sonny Lazaro ay nagmamaneho sa madilim na kalsada patungo sa pantalan. Akala niya tapos na ang lahat. Ngunit hindi niya alam na sa bawat kasalanan na hindi pa natutubos, laging may isang hindi nakikitang kamay na gagabay patungo sa katarungan. Ang kalangitan sa gabi sa South Luzon Expressway ay madilim. Ang mga ilaw ng sasakyan ay kumikinang sa basang aspalto pagkatapos ng ulan, sumasalamin sa mga aninong tumatakbo kasama ng oras. Sa gitna ng ugong ng mga makina at tunog ng mga busina, isang itim na kotse ang mabilis na tumatakbo ng walang tiyak na direksyon. Sa likod ng manibela, tiningnan ni Sonny Lazaro ang salamin na may tensyonadong mukha. Sa tuwing nakikita niya ang liwanag ng isang sasakyan sa likuran, pakiramdam niya ay hinahabol siya ng anino ng kasalanan na hindi niya maiwan. 2 araw na siyang tumatakas. Mula nang mapuno ng balita ang telebisyon tungkol sa pagkahuli ni Renato at ang raid sa bodega, ang kanyang pangalan ay nasa listahan na ng mga pinaghahanap sa buong bansa. Ang kanyang mukha ay nasa balita sa gabi na may malaking sulat sa ilalim, kaso ng human organ trafficking. Ngumisi si Sonny. Pinatay niya ang radyo at binuksan ang cellphone, sinubukang tawagan si Ify.
Nunez. Walang sagot. Paulit-ulit niyang tinawagan ang parehong numero, ngunit ang boses ng operator ay patuloy na malamig na sumasagot, "The number you have dialed is currently unavailable." Samantala sa Maynila, si Jose Nunez ay naghahanda ng tumakas. Nakasuot siya ng ordinaryong damit, may dalang maleta na puno ng pera at pasaporte. Ngunit napahinto ang kanyang hakbang nang malakas na katukin ang pinto ng kanyang apartment. Matatag ang boses sa labas. "Pulis! Buksan ang pinto." Umatras si Nunez. Maputla ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang maleta sa kanyang kamay, pagkatapos ay ang bintana sa gilid ng silid, ngunit bago pa makapagpasya, sinira ang pinto. 3 armadong pulis ang pumasok at agad siyang dinakip. Nahulog ang maleta sa sahig, nabuksan at ipinakita ang tumpok ng pera at ilang lihim na dokumento. Pumasok si Major Santiago, ilang minuto ang lumipas. Matagal niyang tiningnan ang lalaking nakaputing Amerikana. "Sa wakas, nagkita rin tayo, doktor," sabi niya nang walang emosyon. Yumuko si Nunez. "Hindi ninyo alam kung ano ang sinisira ninyo. Lahat ng ito ay para sa agham, para sa pag-unlad ng medisina." Dahan-dahang umiling si Santiago. "Ang agham na walang puso ay hindi makapagliligtas ng sinuman, Dok. Nagbebenta ka lang ng tao para sa pera." Sa kabilang banda, si Sonny Lazaro ay patuloy na nagmamaneho patungo sa pantalan ng Batangas. Nagsimulang maamoy ang maalat na hangin ng dagat nang dumating ang madaling araw. Ipinark niya ang kotse malapit sa isang lumang bodega na inihanda ng isang tao. Mula sa dilim, isang lalaki ang lumitaw na may dalang maliit na flashlight. "Aalis ang barko ng 3:00 ng umaga. Kung gusto mong makaligtas, huwag kang maraming tanong," malamig niyang sabi. Mabilis na tumango si Sonny. "Magkano?" 50,000, sagot ng lalaki. Binuksan ni Sonny ang kanyang bag, ibinigay ang pera na may nanginginig na kamay. Hindi niya alam na ilang oras bago iyon, nakatanggap na ang pulisya ng impormasyon mula sa isang network sa pantalan tungkol sa isang taong sinusubukang tumakas gamit ang pekeng pagkakakilanlan. Samantala, sa kulungan sa Batangas, tinawag si Renato para magbigay ng opisyal na testimonya. Si Major Santiago mismo ang dumating upang kausapin siya matapos mahuli si Jose Nunez. Nasa labas pa si Sonny, dahan-dahan niyang sabi. Tiningnan ni Renato ang sahig at sumagot ng mahina. "Siguradong papunta siya sa pantalan, sir. Dati niyang nabanggit na lahat ng paraan palabas ay laging sa dagat." Tumango si Santiago, matalim ang kanyang mga mata. "Hahabulin natin siya ngayong gabi." Ilang oras ang lumipas sa madilim na pantalan, mabilis naglakad si Sonny patungo sa daungan. Hinipan ng hangin ng dagat ang kanyang Amerikana at ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay umalingaw sa hangin. Mula sa malayo, nagsimulang marinig ang sirena ng pulis. Lumingon siya sa takot at tumakbo. Ang lalaking naghihintay sa bodega ay mas naunang tumakas, iniwan si Sonny na mag-isa sa basang daungan. Nagsimulang mag-ilaw ang mga flashlight sa lahat ng direksyon. "Hinto!" sigaw ng isa sa mga pulis. Lalong bumilis ang takbo ni Sonny at nadulas sa gilid ng daungan. Nahulog ang kanyang bag, kumalat ang pera. Lumipad ang mga papel dahil sa hangin. Sinubukan niyang tumayo, ngunit isang babalang putok ang umalingaw sa hangin. Dahan-dahang lumapit si Major Santiago. Hindi niya inalis ang tingin kay Sonny na ngayon ay nakaluhod na sa lupa. "Tapos na ang laro mo," matatag niyang sabi. Mahinang tumawa si Sonny, hinihingal. "Akala niyo nanalo na kayo, pero laging may ibang tao na tulad ko. Hindi titigil ang mundong ito sa pangangailangan ng organo." Matagal siyang tiningnan ni Santiago. "Baka tama ka, pero hanggat may mga taong mailakas ng loob na magsalita, tulad ni Renato, tulad ng kanyang asawa, ang krimen na tulad mo ay laging matatalo." Yumuko si Sonny, tinakpan ang mukha gamit ang kamay. Hindi siya lumaban ng ikandado ang posa sa kanyang pulso. Sa katahimikan, nagsimulang umulan muli. Na tila gusto ring linisin ng langit ang lahat ng dumi na matagal nang itinago. Kinaumagahan, kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa pagkahuli ni Sonny Lazaro. Ipinakita ng mga istasyon ng telebisyon ang kanyang mukha. Samantala sa Batangas, narinig ni Renato ang balita mula sa isang bantay.
Tiningnan niya ang langit sa umaga mula sa likod ng mga rehas. Basa ang kanyang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Dumalaw si Elisa ng hapong iyon kasama ang mga bata. Nakaupo sila sa visiting area, nagtitinginan ng walang maraming salita. Mahal, mahina niyang sabi. Tapos na ang lahat. Tumango si Renato, paos ang kanyang boses. Hindi pa, Elisa. May isa pang bagay na kailangang matapos, at iyon ay ang pagpapatawad sa sarili ko. Matagal siyang tiningnan ni Elisa at hinawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesang bakal. Sama-sama nating lalagpasan ito, mahal. Simpleng pangungusap, ngunit sa loob nito ay mailakas na nagparamdam na mas magaan ang hangin ng hapong iyon. Sa labas, nagsimulang lumubog ang araw sa kanluran, kinukulayan ang langit ng Batangas ng malambot na pula. Ang mga ibon ay lumilipad pa uwi sa kanilang mga pugad. At sa puso ni Renato, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may kaunting kapayapaan na tumutubo sa gitna ng mga natitirang sugat. Ang langit sa Batangas ng umagang iyon ay madilim. Isang makapal na ulap ang nakabitin sa ibabaw ng gusali ng korte. Ang harapan ay puno na ng mga reporter at residente na gustong masaksihan ang paglilitis na matagal na nilang hinihintay. Isang banner na may nakasulat na, kaso ng organ trafficking, magsasaka naging state witness, ang nakasabit sa harap ng bakal na bakod. Sa loob ng korte, mabigat ang pakiramdam. Nakaupo si Renato sa silya ng akusado na may suot na kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Sa kanyang mukha, makikita ang mga linya ng pagod, ngunit mayroon ding bagong kapanatagan. Sa likuran, nakaupo ang kanyang asawang si Elisa, kasama ang dalawang anak na nakasuot ng simpleng damit. Nakayuko siya, hawak ang isang maliit na bag sa kanyang kandungan. Hindi tumitigil sa pagdarasal ang kanyang mga labi. Binuksan ng hukom ang paglilitis ng may malakas na boses. Kaso KLG 27. Renato de la Cruz, akusado sa kasong human organ trafficking. Umalingaw-ngaw ang boses na iyon, nagpatahimik sa buong silid. Sa silya ng mga saksi, nakaupo si Benji na may tensyonadong mukha. Paulit-ulit na siyang tinanong upang magbigay ng testimonya tungkol sa mga gabi sa Barangay Matimyas, tungkol sa kakaibang tunog mula sa kulungan at sa video na sa huli ay nagbukas sa lahat. Nang turn na ni Benji na magsalita, tiningnan niya si Renato sandali at sinabi ng mahina ngunit malinaw. Hindi ko po gustong parusahan ang sinuman. Gusto ko lang lumabas ang katotohanan para wala ng taga-probinsya ang mapagsamantalahan dahil sa kawalan ng kaalaman. Tiningnan siya ni Renato, may luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang puso, alam niyang kung wala ang katapangan ni Benji, baka nabubuhay pa rin siya sa isang walang katapusang kasinungalingan. Inilahad ng piskal ang mga ebidensya, mula sa mga tala ng transaksyon hanggang sa resulta ng forensic na nagpapakita ng pagkakasangkot ni Sonny Lazaro at Eve Nunez. Ang lahat ng datos ay naglilinaw na si Renato ay hindi ang utak ng krimen, kundi isang maliit na kasabwat na naipit sa isang mas malaking sistema. Nang bigyan ng hukom ng pagkakataong magsalita, dahan-dahang tumayo si Renato. Kagalang-galang na hukom, hindi ko po nais ipagtanggol ang aking sarili. Alam kong nagkamali ako. Nagsisisi ako dahil hinayaan kong talunin ang takot at kasakiman ang aking puso. Gusto ko lang malaman ng aking mga anak na ang kanilang ama ay mailakas ng loob na aminin ang kanyang pagkakamali. Paos ang boses ni Renato, ngunit bawat salita ay tila taos puso. Natahimik ang silid ng ilang segundo. Maging ang ilang dumalo ay yumuko. Dahan-dahang pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo. Isinasaalang-alang ng korte ang kooperasyon ng akusado at ang kanyang pag-amin na nakatulong sa pagbuwag ng isang malaking sindikato. Kaya, ang akusado ay hinahatulan ng 6 na taong pagkakakulong na may karagdagang 2 taon ng probasyon. Tinakpan ni Elisa ang kanyang bibig, tumulo ang kanyang mga luha. Tiningnan siya ni Renato at yumuko ng may pasasalamat. Alam niyang hindi iyon ganap na kalayaan, ngunit sapat na upang magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos ng paglilitis, nagunahan ang mga reporter na lumapit. Tinutukan ng mga kamera ang mukha ni Elisa na mahigpit pa ring hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Nagtanong ang isang reporter, "Ginang, ano po ang nararamdaman ninyo pagkatapos ng desisyon?" Tiningnan ni Elisa ang kamera na may basang mga mata at sumagot ng mahina.
gusto ko lang pong mabuhay ng payapa. Sana matuto ang lahat sa aming pagkakamali. Huwag ninyong ipagpalit ang katotohanan sa takot. Simpleng mga salita, ngunit tumama sa puso ng lahat ng nakarinig. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang sumigla muli ang barangay Matimyas. Inayos ang mga kalsada, muling tumubo ang lunti ang palayan. Ngunit ang anino ng pangyayari ay naroon pa rin. Ilang residente ay binabanggit pa rin ang pangalan ni Renato ng mahina, na tila takot gambalain ang nakaraan. Ngunit ang iba ay nagsimulang matutong magpatawad. Natanto nila na ang tao ay maaaring bumagsak, ngunit maaari ring bumangon. Madalas dalawin ni Benji ang bahay ni Elisa. Tinutulungan niya ang mga bata sa pag-aaral, nagtatanim ng mga bulaklak sa bakuran, at inaayos ang lumang kulungan na ngayon ay walang laman. Aling Elisa, kapag nakalabas na si kuya na to, pwede na ulit gamitin ang kulungan na ito, sabi niya habang nakangiti. Mahinang humiti si Elisa. Anak. Pero hindi na para sa mga hayop. Gusto kong gawin itong lugar ng pag-aaral para sa mga bata sa barangay, para malaman nila ang halaga ng tapat na pagtatrabaho. Tiningnan siya ni Benji nang may paghanga. Nakita niya ang isang pambihirang lakas sa likod ng kahinhinan ng isang ina. Gabi nang malamig ang hangin sa Batangas, nakaupo si Elisa sa beranda. Sa kanyang kandungan, may isang sulat mula kay Renato na ipinadala mula sa kulungan. Nanginginig ang sulat kamay ng kanyang asawa, ngunit puno ng katapatan. Kapag dumating ang gabi at naririnig mo ang hangin na dumadaan sa bakuran, isipin mo na lang na iyon ang boses ko na humihingi ng tawad. Hindi ko alam kung matutubos ko pa ang lahat ng ito. Pero gusto kong malaman mo na bawat dasal na inaalay mo ay nakakarating din dito. Tumulo ang luha ni Elisa sa papel. Niyakap niya ang sulat ng mahigpit at tiningnan ang langit sa gabi. Sa di kalayuan, ang huni ng mga kuliglig ay marahang naririnig na parang isang awit na nagpapaalala na ang buhay ay laging may pagkakataong magbago. Sa loob ng kulungan, tiningnan ni Renato ang larawan ng kanyang pamilya na nakadikit sa dingding. Nagsulat siya ng maikling pangungusap sa ilalim nito. Ang kasalanan ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon, ngunit maaaring yakapin ng pagsisisi at ayusin ng kabutihan. Umiti siya habang tinitingnan ang sinag ng araw sa umaga na pumapasok sa siwang ng mga rehas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapayapaan. Hindi dahil sa kalayaan, kundi dahil sa wakas ay naging tapat siya sa kanyang sarili. At sa labas, sa gitna ng lunti ang palayan at manipis na hamog na bumabalot sa barangay, umalingaw-ngaw ang azan ng subo. Ang tunog ay nagdala ng mensahe ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na lugar, ang liwanag ay makakahanap pa rin ng daan.